Sabi niya, ano ka? Saan napunta mo? Sabi niya. Sabi ko, sabi ko, Sir, England po. Hi mga ka-wifey, it's vlog time. Hello mga ka-wifey and friends, kamusta po kayong lahat? Naku, today i-share ko sa inyo ang aking hindi ka panipaniwalang experience. Muntik na akong ma-offload sa Philippines at sa UK na rin, 'di ba? Hindi ko akalain 'yun. But anyway, sabihin ko sa inyo yung dahilan. Sana maging helpful ito sa inyo para maiwasan niyo po yung ganitong hassle. So, originally, nung first time ako pumunta dito sa England, I was working as an English teacher sa Japan. Ngayon, nung time na nasa Japan ako, in-invite ako ng aking boyfriend dito. Ngayon na asawa ko na. Sabi niya, punta ka, dalawin mo ako dito sa UK. Akong bahala sa pagpunta mo rito lahat. So, sagot niya yung ticket, visa, lahat. So, na-approve ako na pumunta ng UK. Unfortunately, na-cancel yung aking flight at hindi ako agad nabigyan ng return ticket at ako ay nawala ng trabaho sa Japan. Kaya ang nangyari is nagstay na lang ako dito sa UK and sinuportahan naman ako ni boyfriend na ngayon asawa ko na. Tinapos na lang namin yung 6 months kasi gusto na talaga naming maging masaya, ganyan, masaya na kami, ganito. And then, nagbabalak na rin kami talagang magpakasal during the time na 6 months ako nagstay dito. So, from October 2023 hanggang April 3, 2024, natapos na yung aking 6 months, umuwi na ako ng Pilipinas. In our head, ang gusto namin is magpakasal na talaga. Hindi kami masyadong nag-research about sa fiancé visa kasi feeling ko pag fiancé visa ka lang, may sing-sing ka na, meron na kayong nakaset up na nakasal, gano'n, hindi pa namin sure. Sabi ko, sige, mag-marriage visit visa na lang tayo. Sabi kong gano'n. That time, yun pa lang yung pinakamadali, tsaka kasi yun yung mura. Requirement sa marriage visit visa is kailangan 2 years kayo nagsama ng inyong boyfriend or ng inyong partner. Hindi kami eligible kasi 6 months pa lang kami nagsama. So, sabi ko, kuha na lang tayo ng 2 years visit visa para makakabalik-balik na lang ako hanggang sa ma-complete natin yung 2 years. Nag-apply ako ng aking standard visit visa noong April 15, 2024 at nakuha naman agad yung aking standard visit visa noong April 23, 2024. So, di ba ang bilis? So, ito namang si boyfriend nagmamadali. Sabi niya, sige, bumalik ka na rito. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, balik na ako. So, naghanap kami ng pinakamurang ticket. Nakapag-book agad ako. Then, May 3, 2023, yun din yung flight ko pabalik ng UK with the 2-year visit visa. So, ito na yung dito na ako nagka-problema. So, nasa airport na ako, nung nasa immigration na ako, doon na ako natanong ng immigration officer. Sabi niya, madam, bakit? Sabi niya, ano ka? Saan napunta mo? Sabi niya. Sabi ko, Sir, England po. Kailan ka huling pumunta ng England? Ilang beses mo lang, sabi niya, kailan ka huling pumunta ng England? Sabi ko, October po. Sabi ko, October 2023 po. Ilang visit mo na ngayon? Ilang punta mo na sa England? Sabi ko, sir, second time pa lang po. Sabi ko, gano'n. Very polite yung sagot ko, very relaxed ako. And then sabi niya ulit, bago ka nag-UK, bago ka nag-England, saan ka huling bansang pinuntahan mo? Sabi ko, sir, Japan po. Kailan ka huling pumunta doon? February 2020. Sabi ko gano'n. Bago ka nag-Japan, saan ka nagpunta? Tapos bago ka nag-ganito, saan ka nagpunta? So, ang daming tinanong. Pero nasagot ko naman siya lahat, guys. Teka muna, bago ka to tatakan, punta ka muna doon, sabi niya gano'n. Punta ka muna doon sa iProbe. Punta ka muna doon, sabi sa akin. Ito na yung pinapunta ako doon sa iProbe. Yeah. Tapos yun, di pumunta ako ng iProbe, no? So, ako naman, relax lang ako kasi confident ako sa application ko. May pina-fill up sa akin na form. Tapos, pinaghintay ako, siguro mga 1-2 minutes lang. Pinaupo naman ako. Sabi niya, ma'am, upo muna po kayo, sabi sa akin ng officer. Very polite naman sila. Ayun na, after that, pinaupo na ako sa harapan. Maliit na table lang. Tapos sabi, ma'am, tatanungin lang po namin kayo ha. Sagutin niyo lang po yung mga tanong. Okay po? Sabi niya, yes ma'am, okay po. Sabi kong ganon. Ay ko, ma'am, kasi tatanong lang namin, bakit ang bilis naman ng balik mo? Sabi sa akin ganon. Bakit? Kasi kababalik mo lang. Sabi, kakabalik mo lang noong April. Tapos, babalik ka na agad within 1 month. Ang bilis naman nun. Parang hindi ka na bakasyonista nun. Baka doon ka na titira. Sabi niya, naku ma'am, hindi po. Sabi kong gano'n. Ma'am, actually, ang plano talaga namin is magpakasal na ng aking boyfriend. Tapos sabi ko,
kaya lang hindi pa kami qualified mag-apply ng marriage visa kasi nga kailangan pa namin magsama at least 2 years. 6 months pa lang po kaming nagsasama sa England, sabi kong ganun. Kaya para ma-qualify po kami, kailangan ko pong mag-apply ng standard visit visa na 2 years. Pero uuwi po ako ng Philippines every 6 months kasi po yun po ang requirement ng home office. Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, meron ka bang proof na magkarelasyon kayo? Sabi ko, ma'am, meron po. So, meron akong print out ng aking picture, naming dalawa ng asawa ko, yung passport copy niya, tapos yung P60 niya, lahat ng requirements na pinasa ko sa aking standard visa, binigay ko sa kanya in color and in full A4 size. Pati yung passport copy ko, tsaka passport copy ng aking boyfriend, pati yung pictures namin, lahat A4 size, full A4 size, para kitang-kita niya yung mukha namin. So, lahat yun binigay, pati yung mga, sabi niya, meron ka bang copy ng mga usapan ninyo? Sabi ko, meron din po ma'am, eto po, naka-compile na siya. So, naka-screenshot na siya, yung mga emails namin, tsaka yung conversation namin sa WhatsApp. Binigay ko na sa kanya lahat, as in, pati yung mga dates nandoon. So, ayun ang binigay ko sa kanya. In-approve niya ako, and then, sabi niya, sige, balik ka doon sa unang officer na nag-interview sa'yo. Tapos, pagbalik ko doon, guys, 30 minutes na lang flight ko na. Wala yung officer doon. Tapos, naghintay ako sa kanya, siguro mga 5 minutes, ganyan. Tapos, umabot na ng 10 minutes. Ako, 20 minutes na lang, pupunta pa ako sa boarding area. Sabi, kaya wala siya, hindi siya bumalik. Tapos, may nakita akong officer na dumadaan-daan doon. Sabi ko, sir, excuse me, sir, malapit na po yung flight ko. Na-approve na po ako sa iProbe. Baka naman pwede tulungan niyo ako kasi kailangan ko pong habulin yung aeroplano, baka po maiwan ako. Sabi niya, ay ma'am, sige, punta na po kayo doon. Alam niyo ba kung saan ako dinala? Doon sa pinakadulon-dulo ng immigration. Di ba, pagpasok mo ng immigration, ito may mga aisle dito, di ba? Dito ako pinapunta sa pinakadulon-dulo. Ay, pumunta pa ako doon, tapos bumalik na naman ako doon sa iProbe, pinapirma ko, tapos saka lang ako pinalusot. So, yun yung unang case ko sa Philippine immigration. So, bali guys, yung part 2, i-continue ko na lang para medyo exciting. Comment down below for any more questions and subscribe to my channel. Ito, kasunod lang nito is yung part 2. Okay, see you later guys. Bye! Mwah!